Para po sa devotion natin patungkol po kay Cain, the first murderer. So dito po sa devotion natin nakita po natin kung ano po yung nagagawa ng galit sa ating mga buhay. Alam niyo po yung galit po, hindi po natin 'to dapat, inaalagaan. 'Pag nagalit ka sa isang tao minsan kaya nga ang term natin sa Tagalog nagtatanim ng galit. Kasi yung galit kapag tinanim mo, natural tutubo 'yan, lalaki 'yan, lalago 'yan, tapos mamumunga. So, once ang galit tinanim mo at lumaki ng lumaki 'yan, 'pag namunga 'yan, yung bunga niyan kasalanan. Para pong sa panahon ni Cain, meron siyang galit sa kanyang kapatid si Abel, itinanim niya yung galit, lumaki, lumago hanggang sa namunga. Ano po yung bunga ng kanyang galit? Ito po ay isang pagpatay, murder. Now, hindi naman po porke hindi tayo gagawa ng krimen, hahayaan na lang natin na lagi tayong nagagalit. Minsan po kasi iniisip natin, "Hindi naman ako gagawa ng krimen, eh. Okey lang 'yan. Okey lang magalit, hayaan ko lang 'yan. It doesn't matter." Mga kapatid, kasi po sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, magkasunod nga po 'yun 'no, yung isa do'n yung 'pag nagnasa ka sa isang babae o isang lalaki, 'pag nanasa pa lang 'yun, nasa puso't isipan mo pa lang, sa harapan ng Diyos, nagkasala ka na ng adultery. Gano'n din po sa anger. Galit na galit ka sa kapatid mo 'no, galit na galit ka sa isang tao. Sa isip mo pa lang, sa puso mo pa lang, pinatay mo na siya 'no. Kaya po yung galit po talaga hindi po porke hindi ka naman gagawa ng krimen ay entertain na natin o alagaan na natin sa ating mga puso. Masama po ang epekto niyan sa atin, masama po ang epekto niyan sa pamilya at sa paligid natin at sa mga taong kinakagalitan natin. So, ang katuruan po ng Biblia kapag meron kang isang taong kagalit, may kasamaan ka ng loob, 'wag mo nang palubugin ng isang araw o yung araw at, tapusin mo na 'no, makipag-usap ka na, makipag-settle ka na, magpatawad ka na or ikaw yung humingi ng tawad. So, maganda po na yung galit, hindi na entertain. Totoo na nagagalit tayo and naniniwala ako may times na justified naman yung ating galit. Pero yung galit po, hindi po ito yung normal na galit na ginagawa natin 'no, kapag ginawan tayo ng mali, nagagalit tayo or nagdudulot ng, um, pangit na relasyon sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak. Minsan po kasi may mga magulang na laging nakasigaw sa mga anak, laging sinisigawan yung anak, na hindi naman kailangan sigawan. Bakit po nagkakagano'n? Bakit po dumarating sa gano'ng sitwasyon? Because there's a problem in the heart. Yung galit o yung inis na nagpa-pile up 'no. Kaya nga po sa devotion natin, hindi naman madalas sa ating mga galit, hindi naman dahil sa mga taong kinakagalitan natin, eh. Madalas nagagalit tayo because of the problem of the heart. Meron na tayong mga issues, puwedeng sa trabaho, puwedeng sa ibang tao, puwedeng nape-pressure tayo sa ating mga ginagawa. Tapos 'pag nagambala tayo ng ating mga kapamilya, ating mga anak, ating mga asawa, tsaka bigla tayo nagagalit 'no. Kaya madalas po sa galit natin hindi naman against dun sa taong kinakagalitan natin. Madalas po meron tayong ibang issue 'no. Kaya po dito sa application natin, dito sa devotion natin na ito, mind your own heart issues before becoming angry. So ito po yung pinaka-assignment natin sa ating lahat 'no. Bago ka magalit, you just have to pause first. Pause. Isipin mo muna, ba't ka nagagalit? Isipin mo muna, ano ba yung problema? Ang problema ba talaga, nandun sa kinakagalitan ko? O baka naman puwede namang hindi ako magalit dun sa tao na yun. Nagagalit lang ako kasi meron talagang problema sa puso ko. Yung puso ko talaga magagalitin, 'no, mainitin talaga yung ulo ko. So maganda po before tayo magalit, we have to analyze ourselves, siyasatin nating mabuti ano yung nangyayari sa ating puso. At, 'pag naging aware po tayo sa sarili nating puso't isipan, mami-minimize na po natin yung ating anger. Imbes na magalit tayo, natututunan po nating magpasensya, natututunan po nating makipag-usap sa kapwa natin ng hindi pasigaw.
ng kalmado. Kasi sa totoo lang po, pwede naman talaga natin kausapin yung mga tao sa paligid natin ng kalmado lang, 'no, ng hindi ka mukhang galit at hindi ka naninigaw. Pwede naman yun, eh. Kailangan lang talaga yung puso natin ma-manage natin na hindi reactive, hindi basta nagre-react lang dahil nati-trigger, 'no. Minsan kasi 'pag na-trigger ka, ang bilis nating mag-react, 'no, galit agad tayo. Kaya we have to search our own hearts before we express our anger. So I hope meron po tayong natutunan dito sa devotion natin. Kung di niyo pa po napapanood, balikan niyo lang po. Patungkol po kay Cain, the first murderer. So maraming salamat po sa inyo and I hope may apply natin ito sa ating mga buhay at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no. Nawa mabawasan yung magagalitin dito sa mundo, no. At mag-glorify, maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.